Hi guys, this is Christy Paulino, ang negosyanteng may dystonia. In this vlog, i-share ko sa inyo yung aking experience nung nagpa 44 laser treatment ako. So, bakit ba kailangan ko ng laser treatment? Bisyo lang ba ito or kailangan na talaga? Way back 2021, na-hospital na ako dahil sa food allergy. So, may mga certain foods ako na hindi na pwedeng kainin kasi nga sinusugod na ako sa emergency room. Dahil nga na hospital ako dahil sa food allergy, nag-undergo na ako ng allergic test. So, dahil dun sa allergic test na yon, na-determine na yung mga food na dapat hindi ko nakainin. At lumabas din sa result ng allergic test na yon na may mga certain foods ako na hindi dapat kainin, certain medicine na hindi dapat inumin, meron din yung mga insect bites, certain na tela na pagka ginamit ko, magti-trigger yung allergy ko, so kailangan iwasan din yon. So, dumating din ako sa point na may mga sinusuot ako noon na hindi ko na pwedeng isuot ngayon kasi nga hindi na ako komportable. Yun pala ay dahil sa allergy. Bakit ba ako nag-undergo ng laser treatment, especially yung Brazilian laser treatment? So, dumating kasi sa point na nagkakaroon ako nagiging sensitive ako sa mga pananamit. Tapos meron na akong nararamdaman na burning sensation down there. So yun, nag-consult ako sa OB at nirecommend niya nga na makakatulong para sa akin kung mag-a-undergo ako ng Brazilian laser treatment. So yun. Since tiga news ako, wala akong alam na merong available na Brazilian treatment sa lugar namin. So pumunta kami sa Cabanatuan. Dahil nga palagi kaming pumupunta sa isang clinic doon, nag-inquire ako kung available sa kanila ang Brazilian laser treatment. Akala ko kasi ang laser treatment minsan lang. So medyo pricey talaga siya. Nung nag-research na ako, ang kailangan pala sa Brazilian treatment ay 5 to 8 session para maging maganda yung resulta. So, nagpunta ako dun sa clinic na pinupuntahan namin dati. Yung clinic na yon, ang pinapagawa ko lang doon ay yung sa facial, kasama si tatay. So, yun. Lagi kami nag-facial noon nung college days ko. Kasama din yung best friend ko. Salitan minsan si tatay, minsan yung friend ko. And then, 1 to 2 hours ang procedure. So, kailangan 30 minutes before the procedure, nandun ka na. So, yun. Pumunta kami. Yun nga. Napakasakit. Mahina ang aking pain tolerance, so kung 10 ang pinakamasakit, para sa akin 12 yun. So yun, talaga namimilipit ako. Tapos yun, ang hindi ko nagustuhan doon sa experience na yun, aside from the fact na masakit yung procedure, masakit din sa bulsa yung procedure, at higit sa lahat, nag-inquire ako tungkol sa cream. Kasi nag-research din ako sa internet na after the procedure, kailangan pahiran siya ng cream. So wala din siya nirecommend sa akin. Ang natatandaan ko lang that time, sinabi na kailangan after the procedure, maghintay ako ng 12 hours before ako maligo. So yun. Wag muna daw babasahin. So yun. So, after the procedure, magbilang ako ng 6 weeks to 8 weeks para sa susunod na procedure. So, nagbabrowse ako sa Facebook. Yun nga. Doon ko rin naalala na mayroon palang branch ang Cabanatuan ng Skin Station. So, tinignan ko yung mga price list nila. Mahal siya, pricey. Pero compare doon sa pinuntahan ko, mas mura siya. Treatment, nung una kong pinuntahan, ay katumbas ng 3 treatment sa Skin Station. So, mas nakakatipid ako. Kailangan ko ng 5 to 8 sessions para maging maayos yung pakiramdam ko. So, yun. So, nag-inquire. Then, yung second session ko na ay doon na ako sa Skin Station. Doon sa pain, hindi ako namimilipit katulad nung unang session ko sa ibang aesthetic clinic. Masakit, kaya ko siyang tiisin. Tiis ganda. Kaya ko siyang tiisin, at the same time, hindi siya ganun kasakit. Hindi ako namimilipit.
So yun. Meron kasing pinapahid na gel. May pinapahid na cooling gel dun sa area na i-laser. Then itututok na yung device dun sa part na nilagyan ng cooling gel. Tapos may pitik. Pumipitik siya, may pain, pero tolerable. Parang yung pain niya is 5 to 6 lang out of 10. Ganun siya para sa akin. Then habang umiinit siya, pwede akong mag-request ng cooling gel, ipapahid ulit dun sa part na yon para mas lumamig yung part na yon, tapos start ulit ng pagle-laser. So yun. Nag-avail din ako ng sessions para sa aking armpit. So, 44 para sa aking armpit. Ngayon po ay nakakadalawang session pa lang ako sa aking armpit. Dito kasi sa bahay, ako ang gumagawa ng nagwa-wax ako. So, kaya kong mag-wax sa sarili ko. In fairness kahit nanginginig yung kamay ko, kaya kong mag-wax. So, gumagamit ako ng hot wax. Medyo matrabaho nga lang kasi nga nanginginig yung kamay ko. Kaya lang, dahil busy na ako ngayon, so nakakaligtaan ko na din siyang gawin. Nakakaligtaan ko na rin siyang gawin. Tsaka nawawalan na din ako ng ganang wax sa sarili ko. Kasi nga yung mga product na ginagamit ko. Simula nung natuto akong mag-wax dito sa bahay, same product pa rin yung ginagamit ko hanggang ngayon. So, tumataas yung presyo ng product, pero yung quality, yung consistency ng product ay hindi na yun nangyayari. So, tinatabangan akong mag-wax yun. So, yun nga, ito, diba? Hindi siya sponsored, guys. Wish ko lang, may sponsor ako sa aking 3D Quattro. So, yun, after ng 3D Quattro session ko, bumibili din ako ng post-laser cream. So, ginagamit ito after ng laser treatment. So, para, ito yung cream na pinapahid ko para mabilis mag-dry yung na-laser sa akin. So, yun. 3 days ko lang siya gagamitin. Then, pagkatapos ng 3 days, balik na din ako sa pag-workout or basta kung ano yung regular routine na nagagawa ko na ulit. Dinadamihan ko yung pagbili nito kasi nga yung mga pantal-pantal na kagat ng lamok sa akin, pinampapahid ko. So, nakakalis siya. Compare dun sa nabibili ko sa butika na masyado mahal. Ito, around 300 pesos. Less than 300 pesos lang. So, okay din siya. 6 to 8 weeks after the first procedure, kailangan bumalik ulit para sa second procedure. Kaya lang, syempre, yung budget, medyo nagkukulang ako sa budget ngayon, kaya ipon-ipon muna. So, ang budget na ginagamit ko sa pagpapa-laser treatment ko ay nanggagaling sa aking online business, which is sa Shopee. So, sana maka-avail kayo ng mga binibenta ko sa Shopee.
Okay guys, thank you for watching. Please do like and subscribe sa aking YouTube channel. Bye! Salamat po!